Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mahigit 2,000 na kulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ito good news, Mike, ha? Karamihan sa kanila nakakapag-aral kahit sila'y nakakulong. Ganda balita yan, Mel. Ibig sabihin yan, pag sila'y nakalabas na ng kulungan, may bit-bit silang bagong kaalaman. Good news! Tinutukan ni Cara David. Sa unang tingin, tila pangkaraniwang klase lang ito ng hairdressing. Bago kayo mag-start, kailangan ina-assess nyo muna kung anong shape meron ang inyong model. May modelong ginugupitan ng buhok. Ang kaibahan nga lang, imbis na sa karaniwang classroom, sa loob ito ng Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. 5 years na yung courses na in-offer dito. Meron kaming dressmaking, beauty care, traditional massage, may barista, meron din kaming crochet, card making, at iba't iba pa. Meron ding training para sa arts and crafts, pati rin baking. Ang mga estudyanteng inmate nakagawa ng cinnamon roll, cheesecake at brownies. Ang mga kursong ito nagtatagal ng 1 hanggang 6 na buwang training. Pinakamalaki sa reformation program namin ngayon yung education kasi talagang ini-instill namin sa minds nila na mag-aral ka kasi paglabas mo makakatulong ng malaki to sa'yo. Habang nagpapalipas ng taon na nandito kami, napagdesisyonan ko na mag-aral na lang para kahit pa paano makalaya ko. May natutunan ako dito. Natutunan ko po kung paano mag-serve ng food, kung paano magtrabaho sa restaurant. Ang 39 anyos na inmate na si Sally, di niya tunay na pangalan, nagtuturo na ngayon makaraang gumraduate sa kursong beauty care at hairdressing noong 2010. Maganda po sa pakiramdam na yung dati nag-aaral ka lang tapos nakaka-impart ka ng knowledge mo. Ang karanasang ito ng mga preso sa loob ng koreksyonal patunay lamang na ang pagbabago sa sarili at paglago ng kaalaman posible kahit nasa loob pa ng piitan. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.